Yan. So para makita ninyo yung full capability nitong ating scanner, i-demo ko sa inyo. Ayan. So kapag binili nyo to, meron nga pala tong activation code. Okay, ayan. So i-activate nyo muna siya. Tapos i-connect nyo lang siya sa Wi-Fi and i-update ninyo lahat ng software. So mapapansin nyo upgraded na lahat ng software ko. Na-download ko na lahat. Kung mapapansin ninyo, andito na yung mga reset functions. Tapos yung mga brands, Aston Martin, yung ibang ano yan, mga brands na kahit wala rito, pwede nating i-update. Audi, BMW, syempre yung mga Japanese car nandito rin. Ayan, check natin yung iba. Syempre meron din yan Ferrari, Fiat, Ford, American car, may mga Chinese car din like Foton. Ayan, may GWM, Haima, Honda, Cura, yan yung mga kilala natin dito. Hyundai, Isuzu, syempre yung paborito ng karamihan, ang Mitsubishi, nandito rin yan. Mazda, Mercedes, yan Mitsubishi, and Toyota. Ayan. Suzuki, Toyota, Lexus, ayan. Tapos, meron na rin tong kasamang reset function. So, ang reset function niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times 3, 27. So, 28 reset function na siya. Windows calibration, tire adjustment, tire size adjustment, transport mode, TPMS reset, sunroof, stop start, steering angle reset, seat calibration, oil reset, odometer reset, NOx sensor. Yung odometer reset, hindi ito yung alam nyong namimitik ng mileage mga bossing ha. Masama po yun. Yung odometer reset, halimbawa mga bossing, nasira yung isa sa mga wheel speed sensors nyo or yung mga sensors nyo na kailangan para makapag-record ng mileage yung inyong sasakyan. Ngayon, syempre titigil sa pagre-record ng mileage yung sasakyan. Parang ikino-correct. Halimbawa, dapat 50,000 kilometers na siya, pero dahil nga nasira isa sa mga sensors nyo, naging 30,000 lang. So from 30,000 gagawin yung 50. Okay? So pero yung 100,000 gagawin yung 20,000 na lang. Wala po nun. Tsaka mali po yun. Huwag nyo po yung gagawin. Huwag po kayong gumaya sa iba. Ayan. So may injector coding din. Ginagamit kapag nagpalit tayo ng injectors ng mga diesel engine. Pero syempre depende po yan sa compatibility mga bossing ha. So meron siyang 28 reset tools. Ngayon naman, pagdating sa scanning, ito pakita ko sa inyo. Ito yung kanyang dongle. Ayan. Ang disadvantage lang niya mga bossing, walang lagayan yung kanyang dongle. So ingatan nyo po ang dongle ha. Kasi kapag nawala ang dongle mga bossing, mawawalan ng silbi ang inyong scanner. At kung mapapansin niyo, ang mga dongle may sarili yang serial number na yun lang ang binabasa ng scanner niyo. Kaya kahit makabili kayo nito, hindi na yun babasahin mga bossing kasi nakaprogram ang scanner natin para basahin yung sarili niyang dongle. Okay? May camera na rin yan sa likod para kung shop owner ka at gusto mong picturean yung car na diniagnose mo or nagka-car buying assistance ka, ayan, meron kang, pwede mo siyang picturean. So, pakita ko na sa inyo kung paano siya gamitin. Ilagay lang sa OBD port. Ayan, saksak. Then, turn on na natin yung ating ignition switch. Turn on lang. Every time na mag-i-scan mga boss, turn on lang. Hindi natin ini-start yung makina. Then, OBD, scan na tayo. Yan, so, kung mapapansin nyo, nandito yung American car. Kung American man yung ini-scan nyo, diretso na kayo. European, yung mga Chinese car. Tingnan nga natin kung ano yung mga Chinese car nila rito. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, pati yata yung mga hybrid cars, pwede na rin. Ion, Bike, BYD, Changan, Chery. Yung mga kilala nyo mga Chinese cars na nandito na sa Pilipinas, pwede nyo rin scanin. Photon, GWM, Haval, JMC, Jack. Ayan, yung mga kilala nating mga Chinese car na nandito na sa Pilipinas, pwede rin scanin kahit mga European, mga bossing. Ayan, no? Okay, so diretso na tayo sa Asian and then Toyota. Asan yung Toyota? Toyota. Nakita ko yung Toyota kanina. Ba't wala rito? Mukhang nakaharangan. Mukhang siya yung nandun. Wait lang. Ayun, oh. Toyota. Yung mali na pindot ko, Isuzu. Sorry. Balik natin. Doon na lang tayo sa umpisa. Nandun na yung Toyota. Ayun, oh. Ayan. Okay. Tapos, hintay lang natin yung mag-loading and i-check na natin. Since lifetime pre-update to mga bossing, every time na may na-connected siya sa Wi-Fi, i-update nyo lang, upgrade nyo lang, check nyo lang kung anong mga update na available. Then, free download na po yun.
Okay, tapos this is 2020 Toyota Hilux Conquest, so 2020. Siya nga pala, kung napapansin nyo, 2019 to 2020. Actually, sinubukan ko na rin itong mga bossing na scan sa isang 2023 na Toyota Fortuner, kaya po niya. So yung mga nakikita po niyo dyan na year model is series lang po yan. Pero na-i-scan niya rin po yung mga 2023. Lalong-lalo na si Toyota, hindi naman po masyado nag-upgrade ng makina ng system yan. So, if I'm not mistaken, kahit yung 2025 generation, parang GD engines pa rin ata yung ginagamit nila. Okay, so may scan nyo pa rin po yun. Ayan, so 2020 with smart key, yes, others. Okay, and then okay natin to. Okay. Yan, para makita ninyo na full system scanner siya. Tapos, siya nga pala, no, isang araw tinanggal ko yung battery nitong aking Toyota Hilux. So, usually kapag nagtatanggal ng battery, nag-iiwan ng error code. So, tingnan natin kung merong error codes na naiwan dito sa ating Toyota Hilux. Ayan, tapos pindutin nyo yung health report. Ayan, kapag may lumabas na red dyan, error code yon. Kapag green is wala siyang error. Ayan, check natin. Pagka gano'n na kulay gray, ibig sabihin wala siyang ganong function. Ayan. 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 So, kung mapapansin nyo, lahat green, wala tayong red. So, pag in-start natin yung ating makina, naka-check engine yan sa ngayon kasi nga hindi pa umaandar yung ating makina. Pag in-start natin, mawawala yung check engine and wala kayong makikita ang error codes ngayon dyan. Ngayon, para mapakita ko sa inyo mga bossing na kaya talaga niyang mag-detect ng mga error code, syempre maglalagay tayo ng error code. Patayin ko lang muna yung ating makina. Ayan. Wait lang mga bossing ha. Yan, so eto mga boss, meron lang akong tinanggal na sensor dun sa may engine bay. Tapos pakita ko sa inyo na meron na siyang error ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, umaandar na yung makina natin. Pumilaw na tong icon na to, and then yung check engine natin hindi na mamatay, di ba? Okay, so patay natin. Turn on natin ulit. And then mag-rescanning tayo. Para makita ninyo na nakaka-detect talaga siya ng error codes. Ayan, so nagsimula na tayo ng scanning at ayan, may lumabas na. Meron tayong 6 na error codes. Engine. Check lang natin kung anong error to. Ayan, so tapos na siyang mag-scan and eto. Kung makikita ninyo, lumabas is mass airflow circuit, intake air temperature circuit high. So 6, so umulit lang siya, 3 lang talaga yan. Mass airflow circuit, intake air temperature. 2 lang pala, sorry. Okay, so tama yung kanyang itinurong error code, boy. Kasi tinanggal ko, eto mga boss, para makita ninyo. Tinanggal ko tong sensor na to. Okay, so ibalik lang natin yan since hindi naman sira yan. Okay, and then ngayon ang gagawin natin mga bossing, dahil may error code, nakakapag-clear DTC rin ang scanner na to. Clear DTC natin. Ayan. Okay, so green na lahat mga bossing yung ating lumabas, and ngayon try na nating start yung ating makina. Ayan, kung mapapansin nyo, nawala na kaagad yung check engine, nawala na rin yung icon dito mga bossing. And ganun lang kasimple mga boss, kaya maganda meron kayong scanner kahit na car owner lang kayo, and mga DIYers. Lalong-lalo na ngayon mga bossing, nagmumura na yung mga scanner, kaya nakakatuwang bumili ng mga gantong full system scanner. Tandaan mga boss ha, kung bibili po kayo nito, make sure na i-click nyo yung link sa baba kasi meron nga po nitong naka 3 years free update lang. Pero meron nito yung naka lifetime pre-update. So sana yun po yung bilhin ninyo kasi sayang naman kung after 3 years hindi na kayo makapag-update.
Although, wag po sana ma-misinterpret ng iba na, sir, after ba 3 years na hindi na ako makapag-update, hindi ko na magagamit yung scanner. Actually, magagamit nyo pa rin po. Ang disadvantage lang noon, halimbawa, 2025 ngayon. So, last year kayo makakapag-update is December 2028. Ngayon, halimbawa, may nirelease na sasakyan mga mid-2029. Tapos bagong generation na siya, okay? So most probably yung i-release na sasakyan na yon, hindi nyo na may scan. Pero lahat ng sasakyan na i-release December 2028 pababa, tapos nagkaroon na sila ng software update dito sa scanner natin, may scan nyo pa rin po yon, okay? So sana ngayong araw na to mga boss, if may question man po kayo tungkol sa scanner, paki-comment na lang po diyan sa baba. And yung product link sa video description and pin comments na lang po. Salamat po.